Hello guys, kamusta po ang lahat? So medyo matagal-tagal rin po na hindi ako nakapag-vlog or nakapaggawa ng reaction video na ganito na humaharap mismo sa camera. But now, ginawa ko ulit kasi nga po mayroon lang po akong gustong i-explain. Isang comment po ang aking nabasa doon sa aking YouTube studio na talaga nakapagpukaw ng aking pansin. So explain ko lamang po ang comment na ito or sagutin ko lamang yung comment niya. Ayan po. So yun po, base po kasi sa comment, ang sabi niya doon, bakit hindi na raw ako sama kay PB Team Nonoy at bakit nagre-reaction video na lamang ako at bakit or iniwanan ko na ba daw si PB Team Nonoy. So gusto ko lamang pong sagutin yan. Alam na ng iba yan kung bakit hindi ako madalas nakakasama kay PB Team Nonoy. Dati pa lang noong sumama ako kay PB Team Nonoy, lagi ko nang ina-explain yan na hindi ako pwedeng sumama palagi kay PB Team Nonoy. So may mga times na makakasama ko, may mga times naman din na hindi ako makakasama. And ngayon kasi andun talaga nagstay na si PB Team Nonoy sa Davao Oriental, which is mga around 8 to 9 hours yung biyahe galing dito sa amin papunta doon. So medyo malayo talaga siya. So ibig sabihin hindi ako pwedeng magstay din doon siguro. Alam ng lahat yan or ng iba yan, kung mga solid na supporter talaga, alam nila kung bakit hindi. Kasi nga po, hindi ako madalas nakakalabas ng bahay dahil nagkaalaga ako sa aking ina na hindi nakakakita. Bulag po kasi ang aking mama. So kailangan niya ng bantay. So mas priority ko yun kumpara dun sa pag-vlog or pagsama-sama kay PB Team Nonoy. Though priority ko din naman ang pag-vlog kasi nga ito yung pinagkukuhanan namin ng mga gastusin namin, mga pangailangan, pagkain. But then in terms of pag field work or field na vlog, yung pagsama-sama sa area or sa location or sa field kung saan tumutulong si PB Team Nonoy, ay hindi po ako maka 100% na na maka commit na talagang sasama-sama ako kasi nga mas priority ko yung pag-aalaga sa aking mama. So yun, sa nag-comment doon, pasensya ka na kung siguro bago ka pa lang na nanonood ng mga video ko, at pasensya ka na kung napakapangit na mga ginagawa kong reaction video. But then kung yung paggawa ko pa ng reaction video kay PB Team Nonoy ay may approval po yun sa kanya at siya mismo ang nagsabi na since hindi na ako makakasama sa kanya or hindi ako madalas makakasama sa kanya, gumawa na lamang daw ako ng reaction video sa mga tinutulungan niya or sa mga content niya. So may approval po ako doon. Siya mismo ang nagbigay ng approval kasi nga hindi na ako makakagawa or hindi na pumapayag si Pugong Biyahero na gumawa ng reaction videos sa mga contents niya or sa mga tinutulungan nila. So naghanap ako ng ibang way para at least kahit papano, kahit nasa bahay lang ako nag-aalaga kay mama, ay may kikitain pa din ako. Kasi mahirap din yung nasa bahay ka lang, nakatanga, walang ginagawa, di ba? So mas okay na yung at least ganito yung ginagawa ko. And naman, naiintindihan naman yung ng lahat or ng iba na medyo broad or medyo open yung isip. So mga hindi naman open yung isip, sa mga hindi nakakaintindi kung bakit ganito ang ginagawa, ay wala na din ako magagawa doon kasi nga sarili nyo na yung buhay, sarili nyo yung pag-iisip, sarili nyo yung opinion. Ayan, nabubulol na naman ako at may magagalit na naman kung bakit bulol na naman ako. Ayan po. Pero sa mga times po na nakasama ko si PB Team Nonoy, talagang masaya. Hindi ko naman sinasabi na hindi na ako sasama, no? Siyempre, sasama pa ako ulit kapag muli siyang magbalik dito sa Davao City, dito sa amin mismo. Kapag may time na pupunta siya dito, then may kailangan na puntahan or tulungan, basta bakante lamang ako, may kasama yung mama ko dito sa bahay, ay kasama pa rin ako. And siguro, bakasyon or kapag yung long vacation ba, yung may makakasama talaga si mama dito sa bahay, siguro pupunta din ako doon sa Davao Oriental para at least makita yung mga tinutulungan niya, ganoon. Pero hindi pa talaga 100% sure. Kasi nga, hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw o susunod na panahon, ganoon po. So, go with the flow lamang po. Kung ano yung gusto ng Diyos, ay sasabay lamang tayo sa agos ng buhay. Ayan po. So yun, nagpapasalamat din ako kasi kahit papano may mga sumuporta pa din sa akin. Though ngayon kasi medyo down talaga yung yung YouTube channel ko tsaka yung Facebook page ko. Dati kasi
Isang araw na kuha na ako ng mga mga 1,000 na 1,000 na views sa isang video, but ngayon po naku po, mga isang linggo na wala pang 1,000 yung views. So ganun talaga kasi ang buhay sa YouTube eh. Taas baba kasi siya, hindi siya stable, hindi siya palagi na nasa taas, pero hindi rin siya palagi na nasa baba. So may times pa din na tataas siya at bababa ulit. Ganun po. Hindi naman tayo sikat na vlogger eh, katulad ng mga iba dyan na kung taas is taas talaga palagi. Kasi nga, kilala yung pangalan nila. Tayo naman, go with the flow lang. So patuloy pa rin, walang susuko. Kasi kapag susuko, mas lalong matatalo. So sa ngayon, patuloy pa rin sa paggawa ng reaction video. Kahit centavos lang yung kinikita, go lang ng go. At sa mga PPM or nagme-message sa akin na nangihingi ng tulong, pasensya na po talaga kayo kasi kahit ako po, kailangan ko po ng tulong. Sinasabi ko nga diba na centavos na lamang yung kinikita ko sa aking mga video. So, dati kasi sa isang araw, mayroon pang mga at least $5. Ngayon is nasa $1, $2 na lamang. Minsan centavos na lamang. So, sa isang buwan, magkano na lamang yung may ipon, hindi na aabot ng mga kahit $100. So kapag hindi abot ng $100 yung naipon mo na earnings ay hindi yun i-release ni YouTube. So wala tayong magagawa. Kaya yun po yung problema ko ngayon, number one problem ko ngayon, kung paano nga ba ang aking gagawin kapag palaging ganito na lamang, mga ilang buwan. Sige, syempre first month pa yun eh, sa August naman pa lang yun na talagang bumaba yung views ko. So siguro September, kapag ganun pa din, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Basta go with the flow na lamang. Mag-pray na lamang na sana magiging maayos. Bumalik yung dating views. Ipag-pray na magiging okay din ang lahat. Basta think positive lamang, wag lamang sumuko. Ayan po. And gusto ko lamang pong i-congratulate si PB Team Nonoy kasi nga, nag 50,000 subscribers na nga po siya noong nakaraang araw. Ang bilis po ng pagtaas ng kanyang views eh. Ito ay dahil sa meron kasi siyang isang video na nag-trending, yung anak ko ay kapatid ko, yung babaeng ginalaw ng sariling yung batang ginalaw ng sariling ama. So medyo tumaas kasi yung views nun. So yun ang dahilan kung bakit umangat talaga yung kanyang subscribers. So imagine in 2 weeks nakakuha siya ng mga around 13,000 subscribers. So from 37 subscribers, biglang nag 50,000 subscribers yung kanyang subscribers in just 2 weeks. Kaya congratulations PB Team Nonoy, at nakikiusap po ako na sana patuloy po tayong sumuporta sa kanya. Wag po natin i-skip yung mga ads na lumalabas kasi sa ngayon po talaga maliit po talaga yung sinasahod ng PB Team Nonoy. Hindi siya kalakihan, kumbaga tamang-tama lang din para sa kanyang pamilya. Pero kung darating yung time na talagang aangat yung kanyang revenue, yung kanyang earnings, sa pamamagitan ng tulong natin, sa panonood natin, sa pag-share ng mga videos at hindi pag-skip ng ads, ay paniguradong tataas yung revenue at maitutulong niya yun sa mga taong nangangailangan. And alam naman natin na talagang dedicated si PB Team Nonoy sa pagpapaabot ng tulong. Imagine, bago lamang siya nag-start sa pagsosolo sa pagka-charity vlog, but then yung kanyang achievements is napakarami niya. Imagine, meron na siyang 4 na pabahay. Ang dami niya nang natulungan, di ba? So magtulungan po tayo na umangat yung kanyang channel kasi hindi lang naman siya makikinabang doon, kundi lahat ng mga kailangan ng tulong, especially sa particular sa area ng Oriental, doon sa kanilang lugar, mga katutubo doon, mga manubo, malaki yung maitutulong nun para sa kanila. So magtulungan po tayo para sa pag-angat ng YouTube channel ni PB Team. Okay po. So hanggang dito na lamang po, pasensya na po kayo kung paulit-ulit na naman ulit. And thank you so much po at mag-iingat po tayong lahat palagi. God bless po and bye for now po.